Maayo ang Ginoo ug sa padayon natong pagtuon sa iyang pulong sa 1 Peter chapter 3 verse 15 matud pa dinhi ni Apostle Peter with the guidance of the Holy Spirit writing to the Christians of Asia Minor matud pa dinhi hinumdumi ninyo nga si Kristo mao ang angay ninyong tahuron ug sundon ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kag bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom. Tubagan ninyo sila sa malumo nga pamaagi ug may pagtaho. So, matud pa ni Apostol Peter nga ang Ginoo ragyud ang atong sundon. Siya ang pinakamin atong sundon. Siguro kung doon na tayo mga trabaho, doon na tayo mga amo, sundon nato sila. Pero kung kini ay kontra na sa kagustuhan sa Ginoo, ang Ginoo gyud natong sundon. Balikon ko ang verse 15 ng 1 Peter chapter 3. Hinumdumin ninyo nga si Kristo mao ang angay ninyong tahuron ug sundon. Ug mag-andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana kaninyo bahin sa inyong paglaom. Tubagan ninyo sila sa malumo nga pamaagi ug may pagtahod. So, ang kahadlok sa usa ka Kristohanon sa Ginoo ay mag-iri sa ubang mga kahadlok niya. So, kung ang usa ka Kristohanon ay nahadlok sa atong Ginoong Kristo, sa atong Ginoong Dios, ang uban nga kahadlok niya ay mairis kini dahil una ganyang kadlukan ang atong Ginoong Kristo, atong Ginoong Dios matud pa niya sa iyang written word. Matud pa sa Isaiah chapter 8 verses 12 to 13, ayaw pagpakig-abin kanila sa ilang laraw ug ayaw kahadluki ang ilang gikahadlukan. Apan ako ang Ginoo nga labing gamahanan, maoy angay mong kahadlukan kay ako balaan man. So dinhi sa Old Testament si Isaiah the prophet ay nag-ingon ang Ginoo through him nga ang kahadlukan gyud ang atong Ginoong Dios kay siya balaan man. So unsay buhaton sa usa ka Kristohanon in relation sa iyang or atong pagtuo sa Ginoo? Mangandam kita kanunay sa tubag kay basin dunay mga tao nga mangutana mahitungod sa atong pagtuo sa Ginoo. Alert gid ta sige o andam gid ta sige mahitungod sa pag-share o pagpakita sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. So, bawat Kristoanon ay andam gyud nga depindihan niya ang iyang paglaom diha sa atong Ginoo. Labi na gyud kung anaa siya sa hopeless nga situation para makita hinuon nga siya ay confident gyud sa iyang gituohan o ma-attract hinuon sila. Ug isa usab niini ug usa sab kini nga makaback up sa atong gituohan. Unsa man ang sitwasyon sa atong kinabuhi, ang Ginoo gyud ang atong magtatabang o ang atong helper magatabang kanato. So hopeless nga situation sa mga mata sa kalibutan, pero confident gid ang usa ka Kristohanon nga ana ang Ginoo nagauban kaniya og dili siya pasagdan ini according sa promise sa atong Ginoong Kristo sa Book of Hebrew. Sa English ni ang verse 15 matud pa dinhi, sanctify Christ as Lord in our hearts means muning sa English sanctify Christ as Lord in our hearts. Kung bot pasabot nani is to turn everything ngadto kaniya and to live only to please Him and glorify Him. Siya lamang ang atong hatagan og kalipay nga pinakadabis natong mahimo. Kung kita ay mga may asawa, matud pa ni Apostol Paul, mabahin ang atong devotion sa atong asawa o sa atong Ginoo, pero una gid ang Ginoo mo sa makasabutan ng ang atong asawa kung siya ay Kristohanon usab, dahil ang pundasyon sa Kristohanon panimalay ay ang atong Ginoong Hesukristo man. Kung dunay mangutana kanato bahin sa atong pagtuo sa Ginoo, unsay atong buhaton, tubagon nato kini in a gentle way
ug may pagtahod, malumo nga tinubagan o dili murag overconfident kaayo, superiority complex ang uh, pagabuhaton sa usa ka Kristohanon, kung dili in a gentle way ug may pagtahod sa nangutana sa atong shiran, sa atong pagtuo, para dili siya mayabangan nga parang unsa pa man nga paano. So sa verse 16 ng 1 Peter chapter 3, matod pa din ni Apostle Peter, siguruhan ninyo nga kanunang hinlo ang inyong konsensya aron maulawan ang mga tao nga nagapakadautan sa inyong maayo nga mga binuhatan isip mga sumusunod ni Kristo. So kanunay daw hinlo dapat ang atong konsensya. Unsa di ay kining hugaw nga konsensya? Mga Kristohanon o mga tao nga dautan ang binuhatan, dahil naagi mga Kristohanon nga murag mahulog sa professing Christian nga kuan nga ang taliwas sa kagustuhan sa atong Ginoong Kristo ang iyang kinabuhi ayon sa written word sa atong Ginoong Kristo, taliwas gyud. So ang banal na espiritu nag-convict sa bawat Kristohanon kung kini ay magtulibagbag na. Ang sa kalibutan ang tawag niya ani ay konsensya. So conscience be compared sa bintana nga musulod ang light sa kamatuoran sa Ginoo. Mao kini ang atong kasing-kasing, compared sa bintana ang atong kasing-kasing, ang pinakabintana sa kamatuoran sa atong Ginoong Kristo. Kung padayon ang usa ka Kristohanon sa pagpakasala, ang bintana sa atong kalag ay kubalan kini hangtod nga ang light sa kamatuoran, ang kahayag sa kamatuoran sa Ginoo dili na makapenetrate kanato tungod kay baga na kaayo ang kubal. Munang pagaingnon nga wala na makonsensya kay wala na konsensya. Walay konsensya. Makita ni nato karon sa mga politiko nga mga korap kaayo, ang ilang pagsinungaling sa ilang pagkakorap ay ilan ang gituhan. Murag gilubong gid sa ilang una-una ug maunay ilang gituhan nga murag tinuod na, nagtuon na sila sa ilang bakak nga pagsugilon o bakak nga pagpangatarungan. Muna nga ang bakak ay nahimong kamatauran na sa ila, na wala na sila konsensya. Munang igno nila nga wala man sila na konsensya kay wala naman sila konsensya. Titus chapter 1 verse 15, matod pa dinhi sa atong Ginoong Dios, alang sa mga taong limpyo ug hunahuna ang tanang butang limpyo, aban alang sa mga taong hugaw ug hunahuna ug walay pagtuo sa Dios, ang tanan hugaw tungod kay hugaw man ang ilang konsensya ug hunahuna. So it depends sa atong mindset, pero ato ging pahumukon ang atong kasing-kasing para ang conviction, ang konsensya, conviction sa atong Ginoong Dios makapenetrate sa atong kasing-kasing. Ug kung may gihimo man kitang mga tulibagbag sa atubangan sa atong Ginoong Dios, dali na nato kining mga bantayan ug maayos nato ang atong kinabuhi. 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 2, matod pa dinhi ni Apostle Paul, klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kaulahiang mga adlaw ang uban mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. So mobiya daw mga Kristohanon kini nga mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. Kung dili man sila mga tinuod nga Kristohanon, they are professing Christian, dahil nagtuo na sila sa atong Ginoong Kristo, pero mibiya sila on the last days daw, sa ulahing mga adlaw. So parang karon ning mga sa atong kapanahonan karon, klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kaulahiyang mga adlaw ang uban mobiya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa mga pagtulunan sa bakakon o dautan ng mga espiritu. Verse 2,
ng 1 Timothy chapter 4 verse 2, kini nga mga pagtulon-an ginatudlo ni atong mga taong limbungan o bakakon nga wala hasula sa ilang konsensya tungod kay gigamhan sila ni Satanas. Matod ko pa ganina, kubalo na ang ilang konsensya kay ang gahum ni Satanas ay anaa sa ilang pagkatao. Walay kamatuoran nga makita sa ila. Matod ko pa kanina, makita nato kini sa media, sa television or sa atong mga cellphone na nakaka-discourage ang panggoberno sa Pilipinas dahil wala na konsensya, wala na konsensya ang mga politiko ng mga korap. Mituon na sila sa ilang bakat nga paglikay sa pagkakurakot nila. So, salamat kay naa ang Ginoo og ang last judgment ay iya gyud. Last verdict ay ang sa atong Ginoong Kristo. Makalusot man sila nining kalibutan na, pero sa pag-atubang nila sa atong Ginoong Dios, pihong judgment day ang ilang abutin. Kita nga mga Kristohanon, pag-atubang nato sa atong Ginoong Dios ay siya ang atong amahan. Ngunit katong mga walay konsensya nga mga tao, pag-atubang nila sa Ginoong Dios, judge ang atong Ginoong Dios kanila. Tungod sa hugaw na kaayo or wala nagyoy konsensya ang usa ka tawo, thumbs up na siya sa mga tawo nga nagabuhat og daotan o gina-accuse na niya ang nagabuhat og maayo. Mao na kini karon ang atong kakakita sa atong national government. Ang tawag niya na sa Bible ay an evil conscience. Yawan ang konsensya. Nay konsensya pero ang naghari ang yawa na. Hebrew chapter 10 verse 22, busa sa kinasingkasing gayud ug sa walay pagduha-duha, muduol kita sa Dios kay nasayran nato nga ginluan ang atong makasingkasing gikan sa atong sad-an nga konsensya pinaagi sa dugo ni Hesus. Ug ang atong lawas nahugasan na sa hinlo nga tubig. So gipasaylo na daw kita, gihinluan ng atong kasing-kasing nga gikan sa sad-an nga konsensya, walay konsensya. Naalala ko nung mga bata-bata pa ko nga sa safeguard na sila patalastas nga nagaingon nga ako ang imong konsensya. Pero sa tanang mga tao, even na ay mga Kristohanon na wala na yung mga konsensya dahil gikubala na ang ilang kasing-kasing, mo na nga mubiya sila sa insaktong pagtuo sa atong Ginoo sa Kristo. Doon nagyudi ay mga tao nga tigpasangil sa Kristohanon sa daotang binuhatan, kini ang mga yawa, kini ang mga tao nga gigamit sa yawa. Yamang ang yawa ang ilang amahan, so pangitaan kagyud nila, matod ba din ni Apostol Peter, pangitaan kita nila ang mga tinuod nga Kristohanon, pangitaan ginila og mga butang nga makapasangil o magamit nila para i-reject or ipasangil ang iyang tinuod nga pagtuo. Matod pa sa Revelation chapter 12 verses 9 to 10, giabog ngadto sa gawas ang dako nga dragon. So kinsa ning dako nga dragon? Si Satanas. Siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga yawa o Satanas, nga nagpahisalaag sa mga tao sa tibuok nga kalibutan. So kinsa ang nagpasalaag sa mga tao sa tibuok kalibutan nga mawala sa pagtuo sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Kristo? Si Satanas daw. Gihulog siya dinhi sa kalibutan, lakip ang iyang sakop ng mga anghel, iyang mga demons, demonyo o demonyeta. Verse 10, humaniadto na dungog ko ang kusog nga tunog dito sa langit nga nagingon, karon may abot na ang panahon nga ang mga tao luwason na sa Dios. Gipadayag na niya karon ang iyang gahom ingon nga hari, ug ang gahom ni Kristo nga iyang pinili. Kay gipalayas nagikan sa langit ang pigpasangil sa atong mga igsuon sa pagtuo. Walay hunong ang iyang pagpasangil bato kanila ngadto sa atong Ginoong Dios. So
Kini nga insidente ay mahitabo kini during the tribulation period nga hapit nang moabot, na kung saan matod pa sa Revelation 12 man siguro gapon yun o 13 nga doon ay nagkaroon ng gera. Verse 12, nagkaroon ng gera sa langit o ang yawa na pildi o gay hulog na din sa kalibutan, pero alaod daw ang mga tao sa kalibutan nga walay pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios nun isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayud sa mga paglutos. So kinsa mang Kristohanon nga gustong magtinud-anay sa pangalagad sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ ay makasinati sa mga paglutos. Kini ay gipropesiya ng daan ni Apostol Paul sa iyang kapanahunan. Doon nag-persecution ang mga Kristohanon dahil ang value sa Kristohanon lahi sa value sa kalibutan. Muna nga kung ang usa ka Kristohanon nga matinud-anon makasagol sa mga kalibutanon nga mga tao, mahayagan sila ug tungod kay mainsulto sila sa kahayag sa usa ka Kristohanon, sa iyang binuhatan, sa iyang sinultian, i-persecute gayud siya. Muning saad usab sa atong Ginoong Jesucristo dito sa Sermon of the Mount. Verse 17 ng 1 Peter chapter 3. Mas maayo pa nga mag-antos kamo kinsa gigna ni ani ang mga Kristohanon nga gisulatan ni Apostol Peter sa Asia Minor. Mas maayo pa nga mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo kun mao kana ang kabubuton sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod kay nakabuhat kamo og daotan. So dunay pag-antos di ay sa Kristohanon nga kabubuton sa Ginoo, mao nang giingon dinhi sa verse 17. Mas maayo pa na mag-antos kamo tungod sa inyong gibuhat nga maayo kung mao kana ang kabubuton sa Dios, kaysa mag-antos kamo tungod sa nakabuhat kamo og daotan. So ang dunagay mga Kristohanon na gitugot sa atong Ginoong Dios nga mag-antos dahil sa persecution, wala siya mag-antos tungod sa daotan niyang binuhatan o sinultian, kung dili tungod kay siya ay Kristohanon. Ug matod pa dinhi sa verse 17 ng 1 Peter chapter 3, kabubuton sa Ginoo. Dunay kabubuton sa Ginoo nga ihatag o itugot sa usa ka Kristohanon nga mag-antos siya. Verse 18 ng chapter 3. Kay si Kristo gani gipatay bisan wala siya makabuhat og daotan. O man gabi ni Heidi dagok sa Hingoog who is watching us karong mga orasa tuwa sa Hingoog. Siya nananaw nining live sa Facebook. So man gabi diha day o manghud ni sa akong asawa. So siya nga walay sila gipatay alang kanato nga mga makasasala aron madala niya kita sa Dios. So balikon ko pagbasa ang 1 Peter chapter 3 verse 18. Kay si Kristo gani gipatay bisan wala siya makabuhat og daotan. O kausa lang siya mamatay aron mapasaylo ang atong mga sala. So siya nga walay sala gipatay alang kanato nga mga makasasala aron madala niya kita sa Dios. So ang major reason kung nganong gitugot sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Jesucristo nga mamatay siya physically para mapasaylo ang mga tao sa ilang kasalanan. Tanang tao makasasala matod pa sa pulong sa Ginoo. Sa Romans chapter 3 verse 23 matod pa dito, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tapos sa Romans chapter 6 verse 23 gyapon matod pa dito, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ang bunga sa kasalanan ay kamatayon. Salamat sa Diyos dahil wala mo hunong ni anang passage. Ang sumpay
Ngunit ang ah, gasa sa atong Ginoong Dios ay kinabuhing dayon, eternal life through Jesus Christ our Lord. So unsa ang main reason kung nganong gitugot nga mamatay ang Ginoong Hesus? Para mapasaylo kita sa atong mga sala ug madala kita niya sa ngadto sa puloy-anan sa atong Dios Amahan. John chapter 14 verses 1 to 3, makita nato diya ang hulagway nga kung saan gi-comfort sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga disciples nga dili sila mabalakan, ni dili sila mahadlok dahil muadto daw siya, muuna siya, muadto sa siya sa iyang amahan, mauli na siya sa iyang amahan, o andaman ang mga Kristohanon o mapuy-an didto. O pagkahuman daw niya andam, matod pa sa verse 3 ng John chapter 14, mubalik siya para kuhaon ang mga Kristohanon. Dili tanang tao ang kuhaon. As the Universalist believe nga pag namatay ang usa ka tawo ay mopainggid sa langit, dili ingon niya na dahil doon na yung mga requirements ang atong Ginoong Kristo. Ang kaluwasan ay dawat limpyo ang usa ka tawo, pero doon na requirements pagka dawat niya sa kaluwasan. Once nga mutuo na siya sa atong Ginoong Kristo, diha na magsugod nga ang iyang pagkatao ay dawaton niya ang lordship sa atong Ginoong Kristo og adlaw-adlaw sa iyang kinabuhi. Simbahon niya ang atong Ginoong Kristo, ang atong Ginoong Dios, pinaagi sa iyang maayong binuhatan o maayong sinultihan. So muna nga, ang Ginoong Hesus ang perfect example nga nag-antos unjustly. Pero misubmit pagyapon sa Ginoong Dios. Tungod kay unsa, tungod sa kamatayon sa Ginoong Hesus sa Calvary, doon na access ang tao ngadto sa Ginoong Dios kung sila mutuo kaniya. So, abi manggod sa ubang mga nay ubang mga tao nga mituo sila nga pag nag-ampo sila, dunggon gid sila sa atong Ginoong Dios, naaga po requirements. Matod pa sa atong Ginoong Dios sa Isaiah or Psalms, duha to kakuan kundi sa Isaiah, naa sa Isaiah na pod sa Psalms nga matod pa niya, ang inyong mga kasalanan, kasalanan sa atong Ginoong Dios, mao ang naghimo og bungol sa atong Ginoong Dios nga dili niya madunggan ang inyong mga pag-ampo. Ang inyong pagkadautan mao ang babag nga ang Ginoo makaduol kaninyo. Muna nga muning belief sa Universalist nga pag namatay ang usa ka tawo, diretso siya paingon sa langit. Bakak kana nga tinuohan, kana nga pagtuo ay buhat sa yawa. Matod ba din sa Ephesians chapter 2 verse 18, pinaagi kang Kristo. So pinaagi kang Kristo ha. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Pinaagi kang Kristo kitang tanan nga mga Hudiyo, dahil si Apostol Paul ay Hudiyo, o mga dili Hudiyo, apil na kita na ana nga dili mga Hudiyo, makaduol na samahan pinaagi sa usa ka Espiritu Santo. Tungod sa atong pagtuo kang Kristo, unsa ang dahilan nga makaduol kita sa Dios Amahan? Tungod sa atong pagtuo kang Kristo o tungod kay kita anaan na kaniya. Misunod, misubmit na ang usa ka matinud-anong Kristohanon sa atong Ginoong Kristo, ngunang makaduol na kita, matud pa ni Apostol Paul, sa Dios nga walay kahadlok or kataha. Dili na mahadlok dahil confidence nga sa atong Ginoong Dios, sa Dios Amahan, nga siya ang atong Amahan, dili judge. Nganong confident man siya dahil ang iyang kinabuhi ay gipattern niya sa written word of God sa atong Ginoong Dios. Unsa day ang tao nga gipakamatyan man sa atong Ginoong Hesus, makasasala ang tao. Matud ko pa kanina niya din nasulat ko sa Romans chapter 3 verse 23, matud pa din kay ang tanan nga mga tao nagpakasala og dili takos, dili worthy atubangan sa Dios, verse 24. Apan tungod sa grasya sa Dios, di pa kamatarong kita pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos ka nato o kinigasa sa Dios ka nato, gasa sa Dios ka nato. So ang requirements lang din para
ang requirement sa grasya sa Dios nga mahimo kitang righteous at ubangan kaniya ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa John chapter 1 verse 12, balikon ko na naman uli pag recite ng John chapter 1 verse 12, matod pa dito, for all who receive Him, i-receive si Jesus Christ ang Him diha, for all who receive Him, believe in His name, He give the power to become children of God. Pagtuo sa atong Ginoong Kristo, dawaton ang iyang lordship sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi, ug tuuhan siya. Tuuhan siya, pinaagi sa iyang written word nga naa sa Bible nga naisulat. Apan tungod sa grasya sa Dios, gipakamatarong kita, pinaagi kang Kristo Jesus. Kung walay pagtuo sa katao sa atong Ginoong Kristo, dili siya mamatarong. Dili siya mahimong matarong atubangan sa atong Ginoong Dios. Gipakamatarong kita, pinaagi kang Kristo Jesus nga nagtubos kanato og kini gasa sa Dios kanato. This is gift of God. Gift of God kini sa usa ka tawo nga mahimong tinuod nga Kristohanon. Verse 19 ng 1 Peter chapter 3. Tinuod gipatay siya sa iyang lawasnon nga kahimtang si Jesus Christ. Matod pa ni Apostle Peter, gipatay siya sa iyang lawasnon nga kahimtang. Physically, he is murdered. Siya ay gipatay. Apan gibuhi siya sa espirituhanon nga kahimtang. So, ang pangutanan din sa pagkamatay sa Ginoong Hesus sa Kalbaryo, pati ba ang iyang pagka-Diyos namatay usab? Simpre wala. Dahil kung namatay ang iyang pagka-Diyos, dili siya Diyos. Nagkatawang tao siya. Nung mamatay ang iyang physical nga lawas, ang iyang pagka-Diyos wala mamatay. Unsay buti pasabot sa gibuhi siya sa espirituhanon nga kahimtang. Anaa siya sa espirituhanong kahimtang si Jesus Christ nining higayuna dahil wala pa siya mag-resurrect. Anaa siya sa espirituhanong kahimtang kay wala pa man siya mag-resurrect niining higayuna, therefore wala pa siya glorified body. Yung sa pag-abot sa verse 20, miadto daw siya sa mga espirituhanong nakabilanggo sa hell, mga espiritu nga daotan nga nakabilanggo o na gideclare niya ang iyang kadaogan. Matod pa sa 1 Peter chapter 3 verse 20, og sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya bisan sa mga pinirisong espiritu sa mga tao nga wala magsunod sa Dios sa panahon ni Noe. Kinsa iyang giadtuan nga mga espiritu? Ang mga tao nga nakabilanggo dito sa bilangguan sa atong Ginoong Dios sa parang imperno gyapon, pero gihina or parang ingon ana, nakagapos sila dito, naghulat sila sa judgment day. Kining mga tawhana ay wala mutuo sa 120 ka tuig nga pag-preach, pagtudlo ni Noe sa iyang kapanahonan concerning sa atong Ginoong Dios o sa umaabot nga baha. Wala sila namati, gipakabuang nila si Noe, munang nangamatay silang tanan og ang ilang espiritu nakagapos daw. Basahon ko ulit ang verse 20. Og sa iyang espirituhanong kahimtang, sa espirituhanong kahimtang ni Jesus Christ, miadto siya bisan sa mga pinirisong espiritu sa mga tao nga wala magsunod sa Dios sa panahon ni Noe. Kaniadto mapailubon ang Dios nga naghulat kanila nga mutuo sila kaniya samtang gibuhat ni Noe ang arka, apan walulang gayod katawo ang nagtuo ug nakasulod sa arka ug naluwas sa tubig. So for 120 years preaching about God, si Noe, ug about sa umaabot nga lunok, wala ang gyoy nagtuo kaniya gawa sa iyang pamilya. Iyang tulo ka mga anak, kauban ang ilang mga asawa, si Noe ug ang iyang asawa, munang walulang daw ang naluwas sa judgment sa Ginoo nga mao ang lunok. So grabe ka tigas sa kasing-kasing nining mga tawhana. Og matod pa sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagbalik, ang hulagway sa iyang pagbalik, ang mga tao sa kalibutan parehas sa hulagway sa adlaw ni Noe, sa iyang kapanahonan ni Noe, nga ang ibig sabihin
daghan kayo ang mo-reject sa written word of God. Dili sila motuo. Muna ang giingon sa atong Ginoong Kristo sa iyang pagbalik nga parehas sa panahon ni Noe. So, kinsay giadtuan ni Hesus sa dihang anaa siya sa espirituhanong kahintang, ang mga espiritu sa mga tao nga wala mosunod sa panahon ni Noe. So, dinhi lang muna kita kutob sa verse 20. Verse 20 lang kita kutob o sa sumunod nga mga adlaw ipadayon nato ang verse 21 onward para padayon natong matun-an ang pulong sa Ginoo through Apostle Peter na misulat sa mga Kristohanon sa Asia Minor 2,000 years ago. O kini nga pagtulunan ay kung atong ibutang gid sa atong kasing-kasing ay makapalig-on kini sa pagtuon nato sa atong Ginoong Dios ug daghan ang atong malikayan niini mahibalaan nga gisugo sa atong Ginoong Dios kanata. Ug salamat sa tanang nananaw ining kahaponon or gabi una alas 7 na din as 7:34 na sa akong relo o sa akong laptop. Muna nga salamat sa tanan nga nagatan-aw. See you sa sunod nga pag-live nato, padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo from Barra of All or Cagayan de Oro City hangtod ngadto sa ang sulok sa mundo. Sa akong mga pag-umangkon nga tuwa sa abroad, maayong gabi ninyong tanan diha og sa BBC family dinhi sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o saan mang sulok ng mundo. Maayong gabi sa inyong tanan. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His peace shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and amen. O Lord, panalangin ni ang tanan ng at-anaw ni bless them, O Lord God, according to their needs and according to their faithfulness, O Lord God. I pray open the windows of your heavens and pour out so much blessings according to their needs. Amen. Salamat kay Ginoo. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. So, daghang kayong salamat. So, after 1 month, kining live din sa Facebook ay mawala na kini. Busa nga after sa pag-live na ko sa Facebook, ako dayon ning i-download o i-upload sa akong personal channel dito sa YouTube. Daghang kayong salamat. Bye-bye.